Filipino 6, Quarter 1, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang issue o usapan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Ang ating aralin para sa asignaturang Filipino ay pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa napakinggang issue o usapan. Para sa most essential learning competencies, na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang issue o usapan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng reaksyon? Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya, matapos makita, malaman, marinig o mapanood ang isang paksa o issue. Ano naman ang opinyon? Ang opinyon ay pwedeng totoo at hindi totoo. Ito ay saloobin lamang ng isang tao batay sa kanyang sariling kahulugan sa mga nakikita. Ang pagbibigay ng opinyon o reaksyon ay isang mabuting kasanayan dahil na ipahahayag natin ang sariling saloobin, opinyon o pananaw hinggil sa mga kaisipang nailahad. May mga dapat tandaan sa pagbibigay ng reaksyon o opinyon. Una, suriin muna ng mabuti ang mga pangyayari bago magbigay ng opinyon. Pangalawa, piliing mabuti ang salitang gagamitin. Pangatlo, maging maingat sa pagbibigay ng iyong opinyon o reaksyon dahil nakasalalay dito ang iyong pagkatao. Ngayon ay basahin natin ang isang dialogo. Sa paaralan, kausap ni Nestor ang mga kaklase. Pinag-usapan nila ang narinig na issue o impormasyon sa radyo. Sabi ni Nestor, "Narinig ba ninyo ang impormasyong ibinigay sa radyo kanina? Iba pala ang mga laro nila sa Mindanao." Ang sabi naman ni Lito, "Oo nga, mayroon pa silang laro na pana-pana. Ito ay laro sa pagtudla. Ginagamit nila ang pana sa pagtudla sa itinakdang pain tulad ng isda, prutas o bagay." Sabi naman ni Mario, "Naiiba ang mga laro nila dahil kailangan ang paggamit ng lakas, konsentrasyon at tiyaga." Ang sabi ni Nestor, "Kailangan din na marunong kang lumangoy at pumana." Sabi naman ni Lito, "Nakapagdaragdag sa ating kaalaman ang mga impormasyong napakinggan. Tayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa ginagawa ng mga kapwa natin sa ibang panig ng bansa." Mahalaga ang pakikinig ng mga impormasyon at pagbibigay ng reaksyon o opinyon hinggil dito, tulad ng ginawa ni Nestor at ng mga kaklase niya. Pansinin ang mga sinabi ng mga nag-uusap. Una, iba pala ang mga laro nila sa Mindanao. Ito ay nagpapakita ng isang reaksyon sa kanyang narinig tungkol sa laro nila sa Mindanao. Pangalawang bilang, naiiba ang mga laro nila. Ang bahaging ito rin ay nagpapahayag ng isang reaksyon tungkol sa kakaibang laro sa Mindanao. Pangatlo, nakapagdaragdag sa ating kaalaman ang mga impormasyong napakinggan.
Ito rin ay nagpapahayag ng isang reaksyon tungkol sa mga impormasyong kanilang napakinggan. At pang-apat, tayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa mga ginagawa ng mga kapwa natin. Ngayon, ang tanong ay, paano sila nagbigay ng reaksyon sa narinig na impormasyon o issue? Ayon sa ating binasang dialogo, nagbigay sila ng kanilang reaksyon tungkol sa naiibang laro sa Mindanao. Nalaman nila na ito ay isang uri ng laro na pana-pana na tanging sa Mindanao lamang mayroon. Nalaman din nila na kung paano gamitin ang pana sa kanilang paghuhuli ng isda, pagpana ng prutas at marami pang iba. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ibigay ang sariling opinyon o reaksyon sa sumusunod na mga issue. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, dapat ba o hindi dapat pag-aralan at pagsanayan ng mga babae ang mga gawaing lalaki? Ano ang iyong opinyon o reaksyon hinggil dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, dapat na ring pagsanayan at pag-aralan ng mga babae ang mga gawaing lalaki dahil sa panahong ito, kailangan na maging marunong sa lahat ng mga gawain ng mga babae kahit na ito'y gawaing panlalaki pa. Kahit wala sila ay hindi tayo mag-aalinlangang gawin ang kanilang gawain. Pangalawang tanong, dapat ba o hindi dapat gawin ng mga lalaki ang mga pang-araw-araw na gawain sa bahay ng mga babae? Ano ang iyong reaksyon o opinyon hinggil dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, dapat na ring matutunan ng mga lalaki ang mga pang-araw-araw na gawain sa bahay ng mga babae upang kung sakaling walang babae sa loob ng bahay, ay alam ng lalaki ang mga dapat niyang gawin sa loob ng tahanan na panatilihin ang kaayusan at hindi na iaasa pa sa mga babae. Pangatlong tanong, dapat ba o hindi dapat na pumasok na domestic helper ang mga professional na Pilipino? Anong iyong sariling opinyon o reaksyon? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, kung ang isang Pilipino naman ay professional na, hindi na niya kailangan pang pumasok na domestic helper dahil dito sa ating bansa ay makakakuha ka na ng isang magandang trabaho na nababagay sa iyong kinuhang propesyon. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin at unawain ang mga sumusunod na paksa o issue at ibigay ang sariling reaksyon o opinyon tungkol dito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, pagdaraos ng marangyang pista sa mga lugar sa bansa. Ano ang iyong opinyon o reaksyon hinggil dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon ay hindi na dapat maging marangya pa ang pagdaraos ng pista sa mga lugar sa bansa. Mas mabuti siguro na gawin na lamang itong simple at mas tumuon ang ating lokal na pamahalaan sa mga dapat isaayos sa ating lugar. Maaring idagdag na lamang ang budget sa mga pagsasaayos ng kalsada ng bawat barangay. Pangalawa, pagkalimot na ng mga kabataan na gumalang sa matatanda. Ano ang iyong reaksyon o opinyon hinggil dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, dapat na panatilihin ang mga kaugaliang minanapa natin sa ating mga ninuno katulad ng paggalang sa mga matatanda. Ito ay maaaring maituro mismo ng mga magulang sa kanilang mga anak upang lumaki silang magalang sa mga matatanda. Ipaalala sa mga kabataan na palaging gumamit ng po at opo sa mga matatanda at laging magmano sa kanila. Pangatlo, pagiging tamad na ng mga tao na magtanim. Ano ang iyong opinyon o reaksyon tungkol dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, dapat ring maging masipag ang mga tao na magtanim ng mga puno at halaman upang ang ating kapaligiran ay maging maganda at maaliwalas sa paningin. Ang pagtatanim ng mga puno at halaman ay nakatutulong sa paglilinis ng ating hangin
at gayon din sa pagsipsip ng mga tubig na dala ng ulan. Pang-apat, pagiging materyal o mahilig sa mga kagamitan ng mga Pilipino. Ano ang iyong opinyon o reaksyon tungkol dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, ang pagiging materyal o mahilig sa mga kagamitan ng mga Pilipino ay dapat na nasa tamang lugar. Kung hindi naman kailangan ng mga kagamitang ito at matatambak lamang, ay huwag na itong bilhin. Dapat na ang bilhin lamang ay yung mga bagay na kailangan at importante. At panglima, paninira sa mga bagay sa kapaligiran. Ano ang iyong opinyon o reaksyon tungkol dito? Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, dapat natigilan na ang paninira sa mga bagay sa kapaligiran, gaya ng pagputol ng mga puno sa kagubatan, pagtatapyas ng mga kabundukan dahil sa pagmimina, pagdumi ng dagat dahil sa basura, at marami pang iba. Ang mga ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pagbaha, landslide, at pagdumi ng dagat na nagdudulot sa kapahamakan ng mga tao sa mundo. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 3. Ibigay ang sariling reaksyon o opinyon sa isyung ito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, sang-ayon ba kayo sa ginagawa ng PNP na wala sa lugar na raid at pag-aresto sa Muslim? Ibigay ang iyong reaksyon. Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, hindi dapat na basta na lamang aarestuhin ang mga Muslim na wala namang kasalanan. Hindi naman lahat ng Muslim ay terorista. Sila ay mga karaniwang tao rin na nais lamang mabuhay ng maayos. Mas maigi na alamin kung sino talaga ang mga gumagawa ng masama sa ating bayan. Pangalawa, matuwid bang idamay ang mga inosenteng Muslim sa kasalanan at teroristang Muslim? Pangatwiranan ang sagot. Para sa aking sariling opinyon o reaksyon, hindi matuwid na idamay ang mga inosenteng Muslim sa kasalanan at teroristang Muslim. Sila ay tao rin na may puso at damdamin na marunong masaktan. Bigyan rin sila ng karapatang gumalaw sa kanilang sariling bayan dahil nais lamang nila na mabuhay ng maayos. Tandaan, ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya matapos makita, malaman, marinig o mapanood ang isang paksa o issue. Ang opinyon ay pwedeng totoo at hindi totoo. Ito ay saloobin lamang ng isang tao batay sa kanyang sariling kahulugan sa mga nakikita. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!